Okay, ang ating title is The Courage to Trust, the Tendencies and Diversities of Trusting. At sa ating pag-uusap na yan ay ito ang isang malaking tanong. Why is it hard to trust again after a problem or traumatic experience? Especially with other people. Bakit ang hirap magtiwala muli? Magkaroon muna tayo ng working definition. Okay? Ito ay according sa book na na-research ko. Trust is a reliance or confidence on a person with risk placed to your advantage or disadvantage. Sinamarize ko na lang po. Mahaba ang kanyang definition. So, ang tiwala ay yung pag-rely. Okay? Pag-asa mo. Yung confidence mo sa isang tao o sa isang Diyos o sa grupo ng mga tao at yung pagtitiwala mo na yon ay sa pagkakaroon ng tiwala ay may risk. Maraming risk to your advantage or to your disadvantage. Okay, yun ang tiwala eh. Kasi you never know kung ang isang tao ay maging katiwa-tiwala pa rin or ikaw mismo ay maging katiwa-tiwala sa kanya. So there are risks. At ang risk na yon will go to your advantage or to your disadvantage. So, to trust again is a complex matter. It takes emotional maturity accomplished through inner healing. Ang isang taong dumaan sa traumatic experience, maliit man yan na hindi man traumatizing, pero dumaan na siya sa problema, minsan may mga tao na wala akong tiwala na sa kanya. Dati meron, ngayon wala na. Pero you need to trust that person kasi in a way nasa circle mo siya. Family, friend, or katrabaho. So you need to trust certain matters. Pero ang nakakatakot doon, ang pagtitiwala ay may kasamang risk. Ang tanong sa isip natin kapag tayo yung dumaan doon ay, hindi na ba ako masasaktan after ko magtiwala muli? Yan man ay love life, yan man ay sa work, sa school, o sa family, we have these issues na nangyayari. Kaya nga dito, mga kapatid, pinag-uusapan natin yan dahil importante na madaanan natin yung mga usapin na to. So again, to trust is a complex matter. Kailangan mong daanan. How I wish na hindi tayo dumaan sa mga trauma at madali lang magtiwala muli. Pero hindi siya ganun kadali. Pero we need to go through even as believers. So let's continue po. Biblical example naman, okay? Tingnan natin. In the Bible, mayroon din mga trust issues na nangyari. Okay? So here are 3 questions patungkol sa dalawang character sa Bible, si Ahab, si King David. Okay? At ito yung mga tanong. What kind of trust did each practice? Yung kanilang pagtitiwala ba, ano ang kanilang pinractice o ginawang pagtitiwala? Kanino sila nagtiwala? At ano ang naging bunga nung kanilang pagtitiwala na yun? Example natin si Ahab. Si Ahab ay wife ni Jezebel. Si Ahab ay mas nagtiwala sa kanyang wife kesa kay Lord. Nagkaroon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa buong Israel, okay? Dahil kay Ahab. Dahil siya ay nagtiwala sa kanyang wife no matter what. Good, hindi niya sinala good or bad at may mga tao pa sa paligid niya na ganun din ang nangyari. On the other hand, si David ay nagtiwala sa Panginoon. Si Ahab may tiwala din wala siyang tiwala sa mga prophets. Si David, bagamat nagkasala siya, may tiwala siya sa mga prophets ng Panginoon at nanumbalik siya sa Panginoon. At yung pagtitiwala ni David is even sa kanyang best friend na si Jonathan na nakasaalang-alang yung buhay niya. Pag nagtiwala ba ako dito, ito yung anak ito yung anak na kung saan yung tatay niya ay tinangka akong patayin so many times. Pero nagtiwala pa rin siya, nag-risk siya. At alam natin later on,
na si Jonathan ay napatay ng mga kalaban at si Ahab tuloy, who's this? King Saul ay nagpakamatay. Okay? Now, yung dalawang karakter na to, nagtiwala, pero yung isa, mali ang pinagtiwalaan. At dahil doon, nag-crumble ang kanyang pagiging hari at even ang kanyang personal relationship sa Panginoon. Yung isa, bagamat nagkamali, pero nagpatuloy ng pagtitiwala sa Diyos at sa mga lingkod ng Diyos. At dahil doon, bagamat may consequences, pero nagkaroon ng maraming blessings sa buhay ni David. At dumaan mo siya ng maraming problema, pero yung tiwala niya sa Panginoon is so much na ang tawag sa kanya is a man after God's own heart. Now, let's continue. Tingnan niyo po ito. Napag-aralan natin last time na ang mga tendency ng mga tao sa pagtitiwala ay dalawang extreme. Pwedeng dalawang extreme. Yung gitna ang kailangan natin. Yung unang extreme ay yung gullible. Pangalawa ay yung pagiging paranoid. At simply means, ang pagiging gullible ay yung easily deceived or trusted. Kumbaga, minsan pinaprank lang, naniniwala agad. Okay, totoo pala yun. Okay, hindi pala totoo yun, sabi nila. Ang pagiging paranoid naman is so much suspicion na kahit nakatiwa-tiwala na ang sitwasyon at ang tao, hindi pa rin siya nagtitiwala. Maybe, most probably, dahil siya ay nasaktan. Okay? Yan yung tendency ng mga tao. It's either to the extreme na sobrang tiwala, naging gullible na siya, at sobrang extreme naman sa kabilang side, na hindi na siya nagtitiwala, maski kanino, and sometimes, even sa kanyang sarili. Now, tingnan naman natin ngayon, itong next na to. Okay? Tingnan naman natin yung tatlong diversity. Ang diversity nga pala, ang ibig sabihin yan, ay describes the wide range of human differences. Kumbaga, iba't iba tayo mga tao, may iba't iba tayong style ng pagtitiwala. At isa dito ito, yung nagtitiwala tayo dahil mayroon tayong binibigay na persuasive trust. And what is persuasive trust? It involves a belief on the validity of the message, yung sinabi, and the integrity of a messenger. Okay? At ang sabi nga rito, okay, so that an idea is accepted or a product is bought. Okay? Sabi rito. At ito ay nakapatungkol sa mga nagsasalita ng message ng Panginoon, even mga politicians, yes, part doon, yung mga salespeople. Yun yung persuasive trust. Parang, okay, convincing nga sinasabi niya. Tama nga. Kapag ikaw ay na-convince sa kanyang sinasabi, bagamat maaari na hindi mo siya ganun kakila, na persuade ka to trust him or her. Okay? So, maliit man, pero ikaw ay may tiwala na. Okay? The next thing ay ito. Functional trust. Itong functional trust is confidence in the capacity and expertise of one person na katiwa-tiwala din at kaya niyang i-fulfill yung function ng kanyang ginagawa. Ang example dyan ay, sabi ko nga si Miss ko hapon, yung piloto. Every time ba tayo nag-take ng eroplano, sumasakay ng eroplano, kilala mo ang piloto? Or sa taxi, kilala mo ba? Usually, hindi. Pero meron kang tinatawag na functional trust na siya ang driver, alam niya ang ginagawa niya. Kaya I will sit down and relax. Okay? Yung tiwala mo ngayon medyo mas mataas na. Hindi lang dahil na-convince ka sa kanya, kundi dahil alam mo na alam niya ang kanyang ginagawa. Doctors kasama dyan. Okay? So merong mas mataas na level ng pagtitiwala. Okay? At dito ngayon, nagkakaroon ng mas increase ng connection. So, pause tayo ng konti. Bakit ko ina-explain ito? Kasi as you go on sa iyong inner healing, sa iyong mental health, you need to trust. Halimbawa, yung ikaw ay merong lagnat. Okay? Nung bata kami, pag may lagnat, yung panahon namin, tuwan-tuwa kami na nagkakalagnat kami kasi meron kang Skyflakes at may soft drinks ka. May tiwala ka
na sa sitwasyon mo may magdadala sa iyo na mga makapangyarihan na mga merienda na to at gagaling ka miraculously. So there's a certain kind of trust. Pero may mga times na, example sa sarili ko, nung bata ako, na may, basta hindi ko na ma-recall kung ano yung tampo ko sa family ko. Umuwi ako galing school, may lagnat ako. Pero hindi ako nangarap na, oh, may lagnat ako, may soft drinks ako at may skyflakes ako. Dumiretso ko sa isang kwarto namin at doon ako ay, mali ang ginawa ko pero nagkumot ako talagang giniginaw ako pero yung pala of course alam natin na hindi na tama ngayon yun, dapat may magupunas ka. Pero yung ginawa ko wala nakakaalam at naririnig ko sila nagtatanungan, oh nasaan na si Junjun, nasaan na bakit anong oras na gabi na, ako saan naman nagpunta yung batang yun. Nagkakamali mga grade 5 or grade 6 ako noon. Narinig ko silang lahat pero sa sobrang tampo ko wala akong pakialam sa usapan nila at wala akong tiwala sa kanila na may concern sila sa akin. Until na yung nanay ko pumunta sa kwarto at nakita niya ako doon, oh, sino to nakakumot na to? Tinanggal niya, oh, ikaw pala yan. And another instance yung nakita ko ang nanay ko na umiiyak. At sabi, ba't hindi ka man nagsabi? Lumuluhay yung nanay ko. Ako naman ngayon na-touch. Sabi ko, nanay ko, para concern pala nanay ko sa akin. So, end of story. Yung pagkakataon na yun, na-build yung trust ko sa nanay ko because there was concern. Bumasok yung makapangyarihang soft drinks at skyflakes at lalo kong na-feel. So, sa buhay natin, meron kang negative na emotion at yung negative na emotion mo na inaalagaan mo, minsan yun ang nagbabawal sa iyo na magtiwala. Kasi masasaktan ka lang at hindi sila katiwa-tiwala. You chose not to trust certain people dahil nasaktan ka. Pero in the long haul, papansin mo na sila din pala ang kailangan ko. You see? Kailangan ko pala sila. So, you learn to trust again. Ngayon, same rule applies. I invite you to trust again. Mahirap man, pero may mga sitwasyon at may mga tao na dapat mong pagtiwalaan muli. Of course, hindi mo trabaho ang mag-decide para sa kanila. Sila ang dapat gumawa nun. Pero ikaw na nasa impluensya nila o nasa kapaligiran nila, wala kang no choice. You need to trust again. Tuloy tayo. Yan yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Balikan natin ha. Yung una pala is persuasive trust. Mababang pagtitiwala yan. Basta nagtitiwala ka kasi convincing sila without any relationship whatsoever. Pangalawa, functional trust. Nagtitiwala ka kasi sila yung may expertise doon. Kahit hindi mo sila kilala, you need to trust them. At mas mataas ng konti yan sa uunang tiwala. Ito yung pangatlo, personal trust. Okay? At according sa book na ito, yung personal trust, this is something na andyan naman yung pangalan, personal. A definition, personal trust is the expectancy, tingnan nyo that another will accept voluntarily disclosed intimate information. Treat it with value and act in one's interest. Ito yung tao na hindi mo kailangan ng serbisyo nila, maaari, at hindi naman sila persuasive. Pero, you need to open up to them your problem kasi feel mo, alam mo, katiwa-tiwala sila. Na kung ibebenta ka nila, kaya ka nilang ibenta dahil sa information na binigay mo. Pero you risk to your disadvantage. Kasi bakit? You need to let go of the emotions na kasama nung kwento mo, nung problema mo, to this person na meron kang tinatawag na personal trust. Okay? Sa personal trust, maaring hindi sila persuasive, maaring wala silang expertise, pero you trust them personally. Pero pwede rin na meron kang personal trust, may expertise pa sila at persuasive pa sila. Yun yung nagsama-sama, yun mataas na level ng trust.
At ito ay Christian psychology book. Itong nabasa ko, ang title ng book na to ay Baker Encyclopedia of Psychology and Counseling. Okay, this is a Christian book at ang sarap niyang basahin, mga kapatid. You will be enlightened. Okay? At doon kinuha yung sinasabi ko sa inyo ngayon. And to compress it, at tinauli natin pala yung definition ng trust. Ito ay personal, ito ay reliance or confidence on a person. So, kapag ikaw ay dumaan sa traumatic experience o problema, minsan ang hirap magtiwala, pero you need to trust people. At sa pagtitiwala mo sa mga tao, may risk. Pero did you know, even ang Panginoon ay nagtiwala sa atin. Nag-take risk siya. Ang pagtitiwala, mga kapatid, is something na kailangan nating i-develop. Okay? In conclusion, learning to trust again is inevitably important part of your healing process. Kung gusto mong mas ma-heal, learn to trust. Okay? I mean, yung mga little things na to, kahit na nagkamali ka na, you need to trust again. Katulad ni David. May tiwala siya, bagamat harsh words ang nanggaling kay Prophet Nathan. Pero meron siyang personal trust, meron siyang tinatawag na functional trust, he's a prophet, at meron siyang persuasive trust. All in all, may tiwala siya dito at kaya akong dalhin ito sa healing process ko. At did you know, sa story, balikan nyo ang story ni David, si Nathan was there all along. Yeah. At si Nathan ay naging guide ni David. Nagpakorek si David. David was humble enough and teachable enough. So sa buhay din natin, ganun. Huwag kang magmarunong na parang alam mo ang lahat ng bagay dahil ikaw nasaktan, mas marunong ka. Actually, your heart is lying to you when you say na alam ko ang dapat kong gawin kasi ako yung nasaktan. There are times na you need to trust again. So what we will do is we will pray at sa pananalangin natin, mga kapatid, let us be in this receiving mode ng ating pagkilala sa Panginoon. At maaaring may pinapaalala si Lord sa inyo ng mga tao, sitwasyon. And hear this, God is encouraging you at strengthening you din para magtiwala ka ulit. Hindi mo kaya yan, pero kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Kung ikaw lang, palpak yan. Pwede kang dayain ng puso mo. Pero learn to open up your heart once again and trust again. Let us pray po. Thank you, Lord. Ang narinig niyo ay part ng Speak to Inspire PGE podcast at meron tayong audio-only version at may video rin. And why not consider to subscribe and like ang episode na ito and maybe share it to your friends and to your relatives. I'm sure they will appreciate it as we talk about dito sa podcast na ito about mental health awareness and especially inner healing din. So this is Gino Somo III. I'm the senior pastor of UVCC Church. Thank you for being part of this ministry. God bless you more. See you on the next episode.